Mayong gabi sa tanan, salamat sa Ginoo sa panahon nga gihatag sa Ginoo napudya kanato karong gabi. Salamat sa mga pagpreserbar sa Ginoo diya kanato sa mga untoward incidents, and one more thing is I'm so very thankful for your for your support sa atong online gospel devotion. Ako ra gyud nga kasing-kasing dako kayo nga nagapasalamat sa inyo nga pagsuporta sa ato nga devotion. So karong gabi ako tun-an na pud nato ang balaan nga pulong sa Ginoo. Gipakamayo nako duha ka bersikulo ang ato nga hisgutan karong gabi aron nga natay mga makuha nga lesson pagyod sa balaan niya nga pulong. Philippians chapter 4 verse 6 and 7 mao ni ang atong basis karon sa atong pagtuon. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat tanang sa tanan ninyong pag-ampo o ang kalipay sa Dios, kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing og hunahuna diya sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Mag-ampo kita usa. Almighty God and Heavenly Father, we praise and thank you for this another evening that we can have this devotion. Thank you for the viewers, Ginoong padayon sila naga-support ang mga friends, Ginoo, relatives, mga classmates nako nga nagapadayon sa pagsuporta sa among online gospel devotion, mga co-workers nako Ginoo diya sa pag-alagad diya sa Ginoo. Ani bless kami karong gabi tagi kami Ginoo sang pagsabot gikan sa balang pulong dugang nga challenge Ginoo sa nagapadayon kami sa pagbuhat sa imong mga buhaton. Inatugyan namo kag ginasalig kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay bali karong gabi mao ni ang ato nga tun-an na pod ang balaan nga pulong sa Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing og hunahuna diya sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa ato nga topic karong gabi overcoming anxiety through prayer, supplication and thanksgiving. Overcoming anxiety through prayer, supplication and thanksgiving. Ang adlaw-adlaw nga nagaabot diya sa tao nga problema is anxiety, ato mga worriness, ato mga kabalaka sa ato nga kinabuhi, unsay kaunon, unsay ato gastoon adlaw-adlaw. But ang Ginoo naghatag solusyon diya kanato kung unsa ang angayan nato buhaton. So mao ni ako gipakamaayo nga ato nga tun-an karong gabi bisan sa gamay nga panahon, overcoming anxiety through prayer, supplication and thanksgiving. Ari, mga breakdown niya nga ato nga tun-an karong gabi at least dugang kini sang mga challenge diya sa nagapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Number one is do not be anxious about anything. Do not be worry about anything. Dili ta magkabalaka sa bisan unsa nga mga butang. Mao nang ingon niya sa verse 6, ayaw kamo kabalaka
sa bisan unsa. So this is a direct command to overcome worry and anxiety. Sugo na siya sa Ginoo diya sa tanang mga katawhan nga kinahanglan nato na i-overcome. Kinahanglan nato nga dili ta magsigig kabalaka. Kay naay Ginoo nga nagahatag diya sa ato asang solusyon. So do not be anxious, do not be worry about anything. Kaman na sa Ginoo ayaw kabalaka kay ang Ginoo mao ang atong provider. So ari i-convert niya ay iya nga gihatagan solusyon mao nang ingon niya do not be worry about anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. So mao ning solusyon nga gihatag sa Ginoo sa mga kabalaka nga nag-abot sa ato kasing-kasing, mga kahadlok nga naga-control sa ato nga kasing-kasing og sa ato hunahuna. Ang solusyon sa Ginoo ingon niya prayer and supplication. Prayer ra gyud ngano man mag-pray ka kay ang Ginoo is able siya sa pagtabang kanato. That is why daghan siya mga promise nga kung itugyan nato diya sa iya ang ato nga mga kabalaka, siya gyud ang tabang diya kanato. Mao nang Psalm 55 verse 22 ingon niya ang Ginoo dili siya gustong ang tao madakinas, ang iyang makanakan ang mga matarong madakinas or pildi sa mga problema. So ari worriness dili siya gusto. Nagsugo siya nga dili ta magsigig kabalaka. Ang solusyon niya is dad-on nato diya sa Ginoo. This outline the method for replacing anxiety prayer include both petition and expressions. So ari ang kwan niya. No? Mao nang solusyon ningon ako, ingon sa Biblia, instead nga magkabalaka ka, dada sa Ginoo, pangayo tabang sa Ginoo. And then, ari pag yun, ingon niya, kung another solution sa Ginoo, kung nakapangayo ka sa tabang sa Ginoo through prayer, sa verse 7, naana diya ang result. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. This is a promise sa Ginoo. Promise sa Ginoo sa tanan nga nagahimo niini. That is why ingon niya, this promise is the result of practicing the above. Unsa nang ingon niya practicing the above? Kanang imo pa prayer, supplication, and then thanksgiving. Kinanglan nato ang pagpasalamat pod. Sa ingon niya, God's peace that is beyond human comprehension will protect and strengthen their inner selves through Christ. So mao nang result kung ang imo mga problema, mga worriness, mga kahadlok sa imo kasing-kasing gidala nimo diya sa kang Kristo Jesus. Hatagan kaniya sang kalinaw, peace of mind sa imo pud kasing-kasing. So mao na nga karong gabi mga pagdasig ni sa Ginoo diya kanato ayaw kabalaka kay naay Ginoo nga hulat nagapaabot sang imo nga pagpangayo sa tabang diya kaniya. So dugang pagyod nga kuano nga mga pagpasabot niya, do not be anxious about anything. This verse urges believers to release their anxieties and worries. Anxieties and worries. I-release na to na kuno. Ato na nga
i-encounter ato nga batukan kana nga mga worriness nato. Instead nga ingon niya mag-worry ta, pangayo tabang diya sa Ginoo. That is why, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Instead of dwelling on worries, believers are to turn to God in prayer, expressing their needs and giving thanks. So instead nga magdwell ka sa mga kabalaka nimo, sa imong kasing-kasing, sa ato kasing-kasing, ang pinakamaayo nga buhaton kuno sang usa ka tumutuo diya sa Ginoo, ah, expressing the God in prayer, expressing their needs and giving thanks. So mauning kuano ang angayan nato buhaton, mga kanakan sa Ginoo. So this verse promise a profound peace from God that transcends human comprehension. Dili na nato maabot no ang naay naay mga butang nga dili na matugkad sa ato nga mga huna-huna. That is why iya na siya sa Ginoo ang ato radya, itugyan nato sa Ginoo ang ato mga kabalaka ingon niya. This peace will protect and guard the believer's emotions and thoughts in the power of Christ. So ayaw pagkabalaka ingon niya kay ang Ginoo nagahulat sang ima sang ato nga paghangyo diya kaniya. So ari ato nga lesson nga makuha nato, anxiety is not the answer. Good evening sa kay Pastor Burha, sa kay kay Sir Henry Mocon. Salamat sa imong pagpakiguban karong gabi sa ato nga gospel, online gospel devotion. So nagapasalamat gid ko nga padayon kamo naga-support niini. So ato padayon non ato nga ginatun-an, anxiety is not the answer. Ang pagkabalaka ingon niya dili na maoy tubag, dili na amo ang sabat. The verse begins by stating, do not be anxious, do not be worried about anything. Kaya nga naman, ingon niya, worrying is often a reaction to uncertainty and fear. But this passage encourages believers to look to God for Christ, for strength and guidance rather than succumbing to fear. Succumbing is pagpadaog. Kana bang ingon niya, dili ta magpadaog sa aton nga mga kabalaka o sa ato nga mga kahadlok. So mao na solusyon, ingon niya, anxiety is not the answer, dili na siya mao ang tubag. Ang pinaka-importante ang answer is diya sa Ginoo. Dadon nato by sa prayer and supplication and thanksgiving. So ari, ingon niya din by prayer and supplication. The passage suggests that we should in everything by prayer and supplications. Let your petitions be made known to God. This means we should bring all our concerns and needs to God in prayer, both small and large. Dako man o gamay man nga mga kabalakan nato, mga anxiety nga naa sa ato kasing-kasing, dadon naton sa Ginoo. Mao ra ginang solusyon nga gihatag sa Ginoo sa Biblia. Kay ingon niya, worriness is not the answer.
Mo na permi ato inumduman no. Ang kabalaka dili na siya mao ang tubag nga masolusyonan. Ang solusyon is diya ra sa kang Kristo Jesus. Good evening diya sa kay Ma'am Rosemary Sambuki. Salamat sa padayon ninyong pag-support. So ari, napag-usang kinahanglan nga buhaton nato. Thanksgiving sometimes malimutan ini. Sige ra ta pangayo sa Ginoo pero dili ta kay balo magpasalamat. That is a sad fact sa mga kuano, sa mga kanakan sa Ginoo, sa mga katawan sa Ginoo, gasigi tag hangyo diya sa Ginoo, nagaampo ta sa Ginoo. But kung naa na tay mga blessings gikan sa Ginoo, malimot na ta magpasalamat diya kaniya. That is why si Pablo nagpainumdom diya kanato nga kinahanglan nato pasalamat. Alongside prayer, the passage also encourage us to with thanksgiving, giving thanks for the blessings we already have can help shift our focus from our worries to the abundance that God has provided. So, kabayunta nga ato ni na makuano, masabtan nga kung unsa man nga mga blessings na adya kanimo, pasalamati ang Ginoo. Naghangyo ka nga pero na kung nagsakit ka, nagiayo ka pasalamati ang Ginoo. Mapakita nimo na ang imong pagpasalamat diya sa Ginoo pinaagi sa imong pag dahig po diya sa Ginoo. Sometimes ato mga trabaho nga gihatag sa Ginoo dati sa blessings. But sometimes dili ta makahimo sa pagpasalamat, dili nato ma-express ang ato pagpasalamat through worshiping Him. So hope and pray nga ipakita nato nga tinuod gyud ang ato pagpasalamat pinaagi sa ato pagsimba diya kaniya. So Thanksgiving, and then ari ato pagyud nga kuano, God's peace. The passage promises that the peace of God which surpasses all understanding will guide your hearts and your minds through Christ. This peace is not just the absence of worry, but a profound sense of rest and assurance that comes from trusting in God. Wala siya nagpasabot nga kung nag-ampo ka, kung naay kalinaw sa imong nga kasing-kasing, wala na kay mga kabalaka. Kay as human being, from time to time, worriness or kabalaka nagaabot diya kanato. So that is why si San Pablo nagapainumdom diya kanato nga instead of worrying, ato nga iampo ang ato nga ginakabalakan, itugyan nato diya sa Ginoo. So mauni nga ang kuano, ang pahinumdom niya ingon niya, this peace is not just the absence of worry. Sa ato pa ato kasing-kasing na worriness gihapon, but dili ta magdwell sa atong worriness kundili nga dad-on nato diya sa Ginoo. Kay ang Ginoo maoy maghatag sang solusyon diya kanato. Hindi ingon niya, guard your hearts and minds. Yan ang trabaho sa Ginoo. The passage also suggests that this peace will guard your hearts and your minds. This suggests that our mental and emotional well-being will be protected as we rely on God's peace and not in our own anxieties. So kung magsalig ra ta diya sa Ginoo, itugyan ra nato diya sa Ginoo, then ingon niya kanang ato nga mga anxieties, ato mga kabalaka ato na siya ma-overcome.
through Jesus Christ, through sa Ginoo. Good evening dia sa kay kano Ma'am Lucy Redoble. Kay Lucy dia sa dia sa Davao. Salamat sa padayon nga pag-support sa ato devotion every night. So ari napamantay gamay nga ari ang mga lesson nga makita nato karong gabi. And hope and pray nga this it can gave us more courage, challenge sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. Number one, nga lessons nga atong makuha is stop worrying. Undangan na kuno ang mga pagkabalaka. Kaya nga naman wala siya maayo nga resulta ang kabalaka. Stop worrying. The first step is to acknowledge and address anxiety. Paul emphasized that we should not be anxious about anything. I-address nato, i-acknowledge nato kanang mga ginakabalak-an nato. Imong future, nagabalaka ka sa imong future, ihatag na sa Ginoo, iyan na sa Ginoo. Siya ang nakaibalo sa tanan. Ato nga kinabuhi ang Ginoo nakaibalo sa tanan. That is why stop worrying is number one lessons nga tumakuha. And then another one, embrace prayer and petitions. So mo ni ang kuan sa Ginoo no. Embrace sa Bisaya nga term is gakson. So sa ato pang from time to time kung naay mga worries nga moabot sa imong kasing-kasing, ihatag na sa Ginoo pinagi sa imong pagampo. So embrace ang pagampo, hatagi dako nga bili ang pagampo nimo sa Ginoo kay mauna ang pinakasentro sa ato spiritual nga spiritual growth nato. Kay prayer is talking with God. Mauna permi ato inumduman kung magampo ka, Ginoo ang imong ginapakigistorya. So that is why kinanglang ka magampo kay aron nga malig-on ang imong espirituhanon nga pag-alagad pud nimo diha sa Ginoo. Sa embrace prayer and petitions. And then another one, express thanksgiving. Dili ego nga ingon salamat Ginoo. So kinanglang gid nato i-express, kinanglang gid nato ipakita ang tinuod nato nga pagpasalamat sa Dios. Combining prayer with gratitude, acknowledge God's goodness and strengthen our trust in His care. So kinanglan nato ang ang pagampo ang ato nga pagpasalamat ato nga i-express ipakita gyud nga tinuod gid nga nagapasalamat. So ingon ako ganiya pinaagi sa ato nga pag-alagad diya kaniya makita nimo ang tinuod gyud nga pagpasalamat nimo sa Ginoo. That is why as much as possible maayo gyud nga makasimba ka every Sunday. Kaya ang usa ka Sunday nga dili ka kasimba, dili na mo balik pa. Mao na pamaagi nga mapakita nato nga tinuod ta nga nagpasalamat ngadto sa Dios. Pastor Dayono, salamat kayo sa imong support sa ato nga devotion every night. So mao ni ang mga lesson makita nato karong gabi. Another one is trust in God's control. Mao ni nga lesson pag makita nato. Trust in God's control. Sa liga nato nga tanan dinhi sa kalibutan ang Ginoo mo ay nagakontrol. This passage reminds us that God is in control of all circumstances. Unsa man mga
mga difficulties, mga challenges sa imong kinabuhi, mga circumstances, God is in control. Naay Ginoo nga nakahibalo sa tanan. And siya ang makahatag ra solusyon diya kanimo. Ayaw dwell diya sa mga kabalaka. And when we trust Him, we can experience peace even in the midst of challenges. Kung nagsalig ka sa Diyos, then bisan daghan ka mga problema, daghan ka mga circumstances, mga difficulties sa imong kinabuhi, nakagyapong kalinaw sa imong kasing-kasing through Jesus Christ. Salig kang nga ang Ginoo nagatabang diya kanimo. Sorry, practical applications nga ato makuha karon, ato nakuha ganiya mga lessons. Stop worrying, embrace prayer and petitions, express thanksgiving, and trust in God's control. So, practical applications, replace anxiety with prayer. So, replace anxiety with prayer. Instead nga mag-worry ka, instead nga magkabalaka ka, instead nga mahadlok ka sa imong future, ingon niya, ilisi na sang pagampo. I mean nga itugyan na sa Ginoo, kaya ang Ginoo nakaibalo sa tanan. So when faced with worries or fears, instead of dwelling on them, turn to prayer and bring your concerns to God. Unsa man imong kabalaka diya sa imong pagkinabuhi, dadana sa Ginoo, dadana sa pagampo diya sa Ginoo, tanan nga mga concern, mga ginakabalak-an nimo. Replace anxiety with prayer. That is one of our practical applications. I believe nga tanan-ta na tay mga worriness. Every day na tay mga worriness. So, ilisin na siya sa pagampo dada sa Ginoo. Practice thanksgiving. Practice thanksgiving, practical applications na to number 2. Express gratitude for God's blessings and provisions. I said ganihang sometimes we forgot sa mga blessings nga ginahatag sa Ginoo diya kanato adlaw-adlaw. Ang atong kusog nga ginahatag sa Ginoo adlaw-adlaw. Ang provision nga ginahatag sa Ginoo diya sa ato adlaw-adlaw. Sometimes dili ta makakuano, dili ta makapasalamat ngadto sa Dios. So karong gabi mga kuan ni painumdum diya kanato, i-practice gid nato ang pagkamapinasalamaton. Gamay man o dako nga mga blessings nga niabot diya kanimo, pasalamati kana kay privilege ka nga gihatagan sa Ginoo ni ana nga mga panalangin, mga blessings which can shift your perspective and bring a sense of peace. So practice thanksgiving. Seek God's peace and trust in God's promises of peace, and acknowledge that it transcends human understanding. Guide your heart and mind. Maintain a focus on God and His Word. Mao na pirmi ato nga kuno, ato nga bantayan, ato nga ibutang sa ato nga kasing-kasing sa application for this evening. Maintain a focus on God and His Word. So, kabayunta nga ato nga kuano, ato nga una-una na focus diya sa Ginoo. Na nga ato panglantaw adlaw-adlaw diya gyud sa Ginoo. So mao ni ang kuano, allowing His peace to protect your thoughts and emotions. Maintain a focus on God and His Word.
ang pulong sa Ginoo nagapainomdom permi diha kanato nga ang Ginoo ra gyud ang ato maduulan, mapalapitan ang Ginoo ra gyud. Pastor Herbas, salamat sa sa imo nga pag-uban pod karong gabi. So ari napatay gamay nga trust in God's timing and plan. Mao ni ang ang usang practical applications nato karong gabi. Trust in God's timing and plan. Tanan nga nagakaitabo sa kalibutan, it needs timing. Sa ato trabaho, it needs timing. O unsa man nga mga butang nga ginabuhat nato, kinahanglan timing. Even diya sa Ginoo. Good evening diya sa kay Ma'am Lezel Bunghay. Salamat sa bunggay. Salamat sa imo nga pagpadayon gyud sa pag-support. So trust in God's timing and plan. Recognize that God is in control and that even in the difficult circumstances, He is faithful and loving. Mao na permi atong hinumduman. Ang Ginoo mo'y nagkontrol sa tibuok kalibutan. Whatever circumstances nga nagaabot diya sa mga tao, kabalo ang Ginoo. Ang ato ra nga itugyan nato sa Ginoo, mangayo ta tabang sa Ginoo. Kay God is faithful and loving. Numduman nato na permi ang Ginoo is kasaligan. Masaligan sa aton nga term sa Ilonggo is masaligan. And loving, mahigugmaon ang Ginoo. So hindi ka pagpasag nga pagbiyaan sa Ginoo, dili ka pagpasagdan sa Ginoo. Sa mga difficulties, sa mga circumstances, sa mga challenges sa imong kinabuhi, di ka pagpabayaan sa Ginoo. So trust in God's timing and plan. And then another one, practice mindfulness and self-care. Self-care. Engage in activities that help you relax and distress. So, ni mga practical nga applications na to, pangita sa mga pamaaging ma-relax ka. Example na to siguro is para na magdula-dula, play ka basketball or whatever games nga ma-relax ang imo nga huna-huna. Mano mga practical applications nga makita nato. Such as ang gigamit niya din nga example is such as reading, exercise, or spending time in nature. So pagbasa nimo, kung diya ka ma-relax, basa ka nga basa, ma-relax, mawala ang ang mga worries, mga fears nga naa sa imo kasing-kasing. Ingon niya exercise. So that is why daghang mga daghang mga na makita na to nga nag-exercise sila tungod sa mga worries nila, and then spending time in nature. Ang uban is maglagaw-lagaw sila, lantaw-lantaw para nga ma-relax ang ilang mind kag ang ilang huna-huna nila kag ang ilang kasing-kasing. So mo ni mga practical lessons nga makuha nato karong gabi. So kabay unta, instead nga magduel ta sa worriness, dadon nato na diya sa Ginoo. Pinaagi sa pagpangayo nato sang tabang sa Ginoo. That is why overcome anxiety through prayer, supplication, and thanksgiving. So ako ra gyud panginaot nga every time natay devotion every night, natay mga dugang nga challenge nga makuha gikan sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ato hinumduman nga
God is in control. Whatever mga challenges din sa kalibutan, remember that God is in control. So salamat kayo sa inyong pagpakiguban karong gabi. Suportan ninyo sa atong buhaton, atong devotion. Dako gid kayo akong pagpasalamat ya kaninyo nga pinaagi sa inyong support may mo ng challenge diya kanako sa pagpadayon pod ni ining activity. And then one of ako ra gyud prayer nga madasig ta tanan, especially sa kung naapay wala diya sa Ginoo naka relasyon diya sa Ginoo pinaagi sa iyang pagdawat sa Ginoo ngayang manluluwas, pinakasentro nga pinakaimportante gyud ang iyang relasyon ngadto sa Dios. So salamat sa mga pag-uban ninyo karong gabi. Good evening diya sa kay Ma'am Salvador. Salamat sa imo nga pagpakiguban. Kamusta na diya sa inyo tanan? So mag-pray ta, dalaygon ka langit nga Dios karong gabi sa kayo nimo. Salamat sa mga reminders na pud nimo diya kanamo may tungod Ginoo sa mga worriness nga nagaabot sa amo nga mga kasing-kasing sometimes ma-overshadow kami Ginoo because of that worriness in our lives. But thank you, Father, for this evening that your words nag-remind na po diya kanamo nga instead nga mag-dwell kami sa mga worriness, amo dadon Ginoo diya kanimo, amo itugyan diya kanimo pinaagi sa mga amo pagampo. So dalaygon ka sa among kinabuhi karong gabi. Ubani kami sa pahulay hatagi kami Ginoo kalinaw. Prepare kami sa mga buhaton bisan pa og mga adlaw. Kang Kristo Jesus nga manluluwas amo gitugyan og gisalig kining tanan. Amen. Kaya mayong gabi diya sa tanan.